ating Panginoon Diyos mulit-uli sumagana sa bawat isa sa atin. Sa paksang ating pag-aaralan, ating puntingnan ang aklat ng Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang sumusunod na talata o hanggang sa verse 23. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Or verse 12, upang tayo maging kapurihan ng kanyang kalwalatian, tayo nagsiasa ng una kay Kristo. Na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay tinapakan kayo ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana, sapagkat o hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalatian. Dahil dito ako rin naman pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na nasa inyo at ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoon Kristo ng Ama ng kalwalatian ang Espiritu ng karunungan at ang pahayag ng pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman nyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kalwalatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya, ayon sa gawang makapangyarihan ng Kanyang lakas na Kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y Kanyang buhayin maguli sa mga patay at pinaupo sa Kanyang kanan sa sangkalangitan, sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamalaan, kapangyarihan at pagsakop sa bawat pangalan na pinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, na siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niya pumupuspos ng lahat sa lahat. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito po yung ating paksang pag-aaralan, ating ipapahayag na sinasabi rito sa verse 13, ay nang tayo'y magsisampalataya ay tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. At sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Dito ito po yung ating nais makita, maliwanagan at maging maliwanag, na ang sabi nga rito, pagkarinig natin ng salita ng katotohanan o ibaaral ng katotohanan ng ebanghelyo ng kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsasampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. At nais po natin na makita po natin yung pagpapakahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Una na lagi nating nababanggit yung sinasabing pagkaunawa. Doon sa ebanghelyo o aral ng katotohanan ng ebanghelyo, dapat po mapag-unawa po muna natin yun. Kasi kapag hindi po natin napag-unawa, mahirap pong itatak ng ating Panginoon Diyos ang Kanyang banal na Espiritu sa sumasampalataya sa Kanya kung hindi naman nauunawaan yung plano ng Panginoon Jesucristo, yung nais gawin ng ating Panginoon, upang sa gayon ay magkaroon ng tinatawag na pagkakaisa. Kaya dahil dito, sabi rito, mula nang kayo'y magsisampalataya, kaya yung duration ng pananampalataya, meron po tayong napakinggan at meron po tayong naunawaan at napatunayan. Hindi po ito yung sinasabi nating nananampalataya tayo sa isang bahagi, pero isang bahagi hindi natin matanggap, hindi natin malunok, o hindi natin mapag-unawa. Oo, naniniwala tayo, nananampalataya tayo ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos.
Pero hindi natin napapag-unawa na kailangan nating makipagkasundo o makipagkaisa sa kanyang tipan para sa ating restoration. Nang ibig sabihin, kinakailangan unawa natin ang lahat ng bagay na kalooban ng ating Panginoon bago niya tayo tatakan ng banal na Espiritu. Sa isang banda, ito po yung nababanggit natin na paghalimbawa, kagaya po ng mga appliances. Pag bumili po tayo ng mga appliances, lagi pong may warranty. No po. Then yung warranty, iba-iba yung warranty. No, pag bumili ka ng mga gadget na local, no po, ang warranty mo 2 weeks, 1 month. Pag nagamit mo na yun ng 2 weeks, 1 month, hanggang doon lang yung warranty niya. Kasi alam nila na hindi sila pwedeng magpahaba ng warranty, baka bumalik na sa kanila, malulugi sila. Pero yung magagandang mga appliances, hindi lang basta gadget, kung may gadget man, pag binigyan ka ng warranty na 1 year, matibay-tibay. Pag ibinigay sa'yo, 1 year warranty, medyo may kalidad. Lalo na kung bibigyan ka ng 2 years, 2 taon na warranty na ginagarantiyan ka na ang aming produkto matibay, maaasahan, hindi ka mapapaya at hindi rin kami mapapaya sa loob ng 2 taon. Then yung warranty na yun, ibinibigay yun ng mga company, hindi taken for granted, hindi trial and error, nasubukan na nila yun. Bago nila ilabas yun, o bago silang magkaroon ng tinatawag na mass production o maraming paggawa o pagbuo ng ganong appliances, sinusubukan na nila hanggang kailan ang duration nito, hanggang kailan ang tatag nito, hanggang kailan ang tibay nito. And then, pag napatunayan nila 4 na taon tumatatag, bibigay sila 2 years. Hindi 4 na taon, 2 years. Sigurado sila doon sa 2 years na yon. Kung magkaroon ng problema, factory defect. Pero yung production nila, pag sinabing factory defect, ang may problema na ay di yung tinatawag na pagbubuo. Kaya kinakailangan meron talagang quality control. Talagang binabantayan nila yon. Kaya kapag bibili tayo ng mga gamit, appliances, ang pinakamaiksi talagang duration, yung mga gadget, lalo na noon. No, yung mga gadget, ang iiksi ng duration. Ilang taon ng warranty nito? Hindi po, 2 linggo lang ang warranty na. Parang kakabahan ka na po. Pag ito pala tumagal ng 1 buwan, hindi mo na maibabalik. Sayang na yung pera mo. Pero pag bumili ka ng appliances, sabi sa iyo, 2 years warranty. Parang yung ibinayad mo, payapa ka, panatag ka. Na hindi ka lugi sa loob ng 2 taon kasi meron 2 years warranty. Ito pong binabanggit natin ito, pag tayo po ay nakaunawa na at pinaunawaan ng Panginoon o niliwanagan ng Panginoon, ipinaalam sa atin ang bawat bagay na mangyayaring magaganap ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang plano, naintindihan natin. Nang ibig sabihin, buhat ng tayo sumampalataya or else na maunawaan natin ito, ay atin na pong inaangkin. At doon sa pag-angkin natin, tayo ngayon ay nakikipagkasundo dito sa kanyang dugo ng tipan. Ang ibig sabihin, inihahanda natin ang ating sarili upang tayo maging karapat-dapat. Kasi pagka natatakan tayo ng banal na Espiritu, silyado na yon. Nang ibig sabihin, ang Panginoon, di ako mapapahiya diyan kasi tinatakan ko. Ang alam ng Panginoon, hindi siya mapapahiya doon sa taong sumampalataya sa Kanya at tinatakan niya ng banal na Espiritu. Hindi yan gagawa ng katampalasahan. Hindi yan gagawa ng kalikuan, gaya po na nababasa natin sa banal na kasulatan, yung Matthew chapter 7 verse 21. Maraming magugulat. Maraming mangangaral magugulat. Nasasabihin nila, nangaral kami sa iyong pangalan. Pinangaral namin ang pangalan mo, Panginoong Hesus. Gumawa kami ng mga himala, kababalaghan, napalayas namin yung mga masasamang espiritu.
nagpagaling kami ng mga may sakit. Sabi naman ng Panginoon, di ko kayo kilala. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya ibig sabihin, parang polka dots, gumagawa sa ilalim ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, pero gumagawa din ng katampalasanan na ikasisira din naman ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po makikita po natin, napakahirap po talaga na tayo po ay sa tao lang umasa talaga tayo sa Panginoon Jesucristo. No, lalo na sa kanyang salita ng katotohanan. Yan yung magbibigay sa atin ng mga pruweba. Kasi sa panahon natin ngayon, habang dumadami ang reliyon, at habang dumadami mga ngaral, sana'y matapos na yan, lalong sumasama ang tao. Lalong nalilito ang mga tao. No? Kaya ibig sabihin, hindi po talaga solusyon ang pagdami ng reliyon. Hindi po talaga solusyon ang pagdami ng mga mangangaral kung hindi po masusumpungan ang pinakang biyaya ng ating Panginoon. No? Kung sa akin po, karanasan, nakita at pagmamasid, 1991 ang patubos ko ang buhay ko sa Panginoon. At bukod pa ron, hindi pa ako nagpapatubos sa Panginoon. Marami na akong nakita na may dalang Biblia, pero sablay. Na kanila talaga, yun na nga mabigat may dalang Biblia, pinagdidibatihan pa, nagtatalo-talo. Kaya ang katwiran namin noon, katwiran ko rin noon, bata pa ako, ano bang problema? Isa naman yung Biblia ang hawak nila. Ano kanilang pinagtatanong? Prinsipyo, paniniwala. Pero hindi nila pinagtatalunan at sinisigap nila na isaayos ang kanilang sarili ayon sa sinasabi ng Biblia. Kundi meron silang mga pinaninindigan, mga aral na turo, ito yung aming paniniwala, ito yung aming pinaninindiganan. Tatalo-talo, magkakagalit-galit, samaan ng loob, nagkakasakitan na ng loob, nagkakasakitan na ng damdamin. Kaya mangyayari, hindi na kapwa-tao ang turing sa isa't isa, kaaway na. Ingat din, dahil sabi rito sa banal na kasulatan, ilag kayo sa mga hidwaang pananampalataya, na dahil sa Biblia magkakaroon ka ng kaaway. Huwag naman ganun. No, dahil sa banal na kasulatan, nagkaroon ka ng kaaway. Nang umawa ka ng Biblia, nagkaroon ka ng kaaway dahil sa pagtatalo-talo. Hindi dapat ganun. Kundi dahil sa Biblia, natamo mo yung biyaya, nakilala mo yung biyaya at nagtamo ka sa iyong sarili ng biyaya sa Panginoon, at yung biyaya na yon ay ang pakikipagkapwa-tao, ang mabuting kalooban sa kapwa-tao. Dapat gano'n ang mangyayari, hindi yung nagtatalo-talo, hindi yung nag-aaway-away. Kaya nga sabi rito sa banal na kasulatan, ang paghahasik ng salita ng Diyos, meron talagang matigas na lupa o tigang na lupa. At meron din naman mayabong lupa, matabang lupa. At meron din naman tinatawag na tunay na binhi. At meron din naman mapansiran damo, o yung binhi na kung saan ay tawag nila pares sa English, sa King James Version, pero mapansiran damo. Pero pag tingnan mo daw yun, mukha ding trigo, itsurang trigo, kagaya ng trigo. Magkakaiba lang yon kapag namunga. Mamumunga siya na kagaya ng trigo pero walang laman. Nang ibig sabihin doon, hindi siya namumunga na merong laman sa loob compared sa original na bunga ng trigo, merong laman na mapapakinabangan at mabuti, at yun yung purpose ng kanyang pagiging trigo. Pero yun daw tares, magkatulad lang daw yung pag sumibol. Magkatulad lang daw yon habang lumalaki at lumalago. And then pag namunga, dun malalaman kung kapaki-pakinabang o hindi kapaki-pakinabang. Kaya balik tayo. Sabi rito, mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo. Nang ibig sabihin, kailangan po natin ang pagkaunawa muna sa plano at layunin ng ating Panginoon, at ang tawag doon, Ebanghelyo.
o mabuting balita. Ini-encourage tayo ron ng salita ng Diyos hanggang sa ating makita, mapatunayan, pero hindi pa tayo nakikipagkasundo sa dugo ng tipan. Ibig sabihin, tinuturuan pa lang tayo, inaakay tayo, ino-orient tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos, ini-encourage tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos, and then kapag tayo po ay nakaunawa na at nalaman na natin ang mga bagay na dapat gawin, handa na tayong gawin ang mga bagay na yon, doon pa lang tayo makakapagpasimula o magsisimulang makipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Jesucristo. Sa mga tuwid, kailangan na natin yung kaganapan. Kasi merong pananampalataya na sa isip, sa puso lamang, pero walang gawa. Oo, sumasampalataya ako sa Jesucristo, siya ang manunubos, pero kung ayaw kong ipatubos ang buhay ko sa Panginoon, oo, may pagganang pang-respeto ako sa Kanya, pero ayaw ko maipagkasundo doon sa tipan na Kanyang itinatag. Baliwala din, ang ibig sabihin, ang aking spiritual mananatiling patay pa rin doon sa kasalanang ginawa ni Eva at ni Adam. Kaya ibig sabihin, yung liwanag, natatanaw lang natin yung liwanag, pero yung liwanag, hindi po natin nalalakaran o naisa sa pamuhay. Kaya dahil dito, ito nga yung makikita natin even sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Alagad niya yon. Nang ibig sabihin, tinuruan niya yon, magkasama na sila araw at gabi. Hindi naman tumitigil ang Panginoon sa pagtuturo at hindi rin niya iniiwan ang mga alagad sa pagmiministeryo niya, sa pagpapagaling ng kapwa o pagpapagaling ng may mga karamdaman. Pero nang ating Panginoong Kristo ay mapako sa krus at mabuhay na maguli, di sila naniniwala. At yun nga, sabi nga, nagagalit ang ating Panginoon. Sabi nga roon, grabe naman kayo. Kulang na lang sabihin ganon. Tingnan po natin yung aklat ng Marcos. Ganito yung sinasabi ng kasulatan, Marcos chapter 16, verse 11. O 10, siya yumaon at pinagbigay alam sa mga naging kasama ni Jesus samantalang siya'y sila'y nangahapis at nagsisitangis. At sila ng kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena ay hindi sila nagsisampalataya. At pagkatapos ng mga bagay na ito'y napakita siya sa ibang anyo, sa dalawa sa kanila, nang sila'y naglalakad patungo sa bukid. At sila'y nagsiya at pinagbigay alam ito sa mga iba. At kahit sa kanila man, hindi rin sila nagsipaniwala. Pagkatapos siya'y napakita sa 11 samantalang sila'y nakaupong nagsisikain. At pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso. Sapagkat hindi sila nagsipaniwala at nakakakita sa kaniya pagkatapos na siya'y magbangon. Ayon, pinagwikaan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad. Dahil sa kawalan ng pananampalataya, nakita na, unang nakakita si Magdalena. Nakita niya, nabuhay na maguli ang Panginoon. Nang ipaalam niyo ito sa iba, walang naniwala. As in, wala. Alagad niya yung binagbalitaan. Hindi naman yung kanyang mga kababayan o sa karamihan. Hindi sa madla, kundi sa mga kasamahan na ng Panginoon Kristo. Pero ayaw nilang maniwala. And then napakita ang Panginoon sa dalawang alagad doon sa bukid. At yung dalawa ay bumalik sa Jerusalem para ibalita na buhay ang ating Panginoon Kristo. Hindi rin naniwala. Then personal na nagpakita ang Panginoon sa 11. At ang sabi nga roon, pinagwikaan sila dahil sa kakuparan ng pananampalataya at katigasan ng puso. Kaya ibig sabihin, kung matigas ang puso, may katigasan ng puso, hindi po yun nasisilyuhan ng banal na Espiritu. Hindi pa naiintindihan ang mga bagay-bagay na kalooban ng Panginoon. Kasi kung sinilyuhan sila ng ating Panginoon Kristo at ganito ang takbo ng kanilang puso at isipan, parang taliwas. No? Para bang kumbaga sa sinabi natin kanina, kumbaga sa appliances, hindi mo pa nasusubukan, hindi mo pa napapatunayan, tinatakan mo na kaagad ng quality control, yung sabihin, quality pass. Nasubukan yan kahit hindi. Kaya ngayon ang tinesting umusok.
Sino ang masisira? Di ba yung kumpanya, masisira yung produkto, masisira ang pangalan ng produkto at ng kumpanya. At hindi magtitiwala. Ito rin, mga alagad ng ating Panginoon. Sa mga tuwid, hindi pa sila silyado ng banal na espiritu, kaya ganun ang takbo ng kanilang isipan, ganun ang takbo ng kanilang pangunawa, takbo pa rin ng mga bagay na ukol sa lupa at yung selyo ng banal na espiritu, yung pagkaunawa, wala pa rin sa kanila. Kaya sa aklat ng Lucas chapter 24, ito yung mababanggit natin o binabanggit ng banal na kasulatan, Lucas chapter 24 verse 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa. Kinakailangang matupad ang lahat ng bagay na nasusulat ukol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit, na magkagayong binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang mapag-unawa nila ang kasulatan. Eto, nabuhay ng maguli ang ating Panginoon. At bago siya mapako sa krus, sinabi na niya, sabi niya rito, nung ako'y kasama niyo pa, di ba ito yung sinasabi ko sa inyo? Na ang anak ng tao ay huhulihin, pahihirapan, aalipustain, at papatayin. At siya'y magbabangon pagkatapos ng 3 araw. Narinig na nila yun. Eto na nga, pagkatapos ng 3 araw, nagbangon na nga siya. Pero ayaw maniwala. Ayaw yung sinalita ng ating Panginoon, hindi nakatatak sa kanilang puso. Nananaig sa kanila yung pagtataka sa mga bagay na nangyari, naganap. Baka sila ang kasunod, sila ang pag-usigin, sila ang hulihin, sila rin ang ipako sa krus. Kaya dito, ito yung ating makikita ng ating Panginoong Jesucristo, kita niya ang kanyang mga alagad at yung mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya dahil doon, para mapag-unawa nila ang banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip. At yun po ang kailangan natin bago po tayo maipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Paiso Kristo, na atin ang naiintindihan kung ano ang bagong tipan. Kaya dahil dito, ito rin yung sinabi ng ating Panginoon pagkatapos ng mga bagay na ito sa aklat ng mga gawa, chapter 1. Ang sabi ng Panginoon, hintayin nyo ang pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Sasangkapan niya kayo. Acts chapter 1 verse 8. Datapwat tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap sa isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Sabi ng Panginoon, tatanggapin nyo ang pagsangkap ng banal na Espiritu. Ang sabi rito, datapwat tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa buong Judea hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya ibig sabihin, pagdating ng banal na Espiritu, hintayin nyo. At ang sabi dito ni Apostol Pablo, itong ang ating Panginoon nang umakyat sa kaitaasan at ikinubli sa kanilang paningin, ang Panginoon ay napakita sa kanila na may 500 katao. Ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 6, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang iba'y nangatutulog na. Saka napakita kay Santiago, saka sa mga apostol at sa kahuli-hulihan tulad sa pinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Kaya ang ating Panginoon nagpakita din sa may 500 katao, at yung 500 katao na yun, lahat yon mananampalataya at mga alagad. Pero nang bumaba ang banal na Espiritu sa Book of Acts, 120 na lang yung tumanggap at nakatanggap
ng kapangyarihan ng biyaya ng banal na Espiritu. At dito, ang sabi rito, sa chapter 2, at nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nakakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng mahagibis na hangin na malakas. Excuse. At pinuno ang buong bahay sa kanilang kinaupuan. At sa kanila'y napakitang mga dilang kawakis ng apoy at nagkabahabahagi na dumapo sa bawat isa sa kanila. At sila lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu sa kanila na kanilang salitain. May mga nagsisitahan sa Jerusalem. O ibig sabihin, eto ngayon, yung mga naghintay sa pagdating ng banal na Espiritu doon sa upper room. Pero nung bumaba yung banal na Espiritu, hindi sila 500. Balik tayo sa chapter 1. Ang sabi rito, verse 15, at ng araw na mga ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid, nagsabi na nagkakatipo ng karamihang mga tao na may 120. Mga kapatid, kinakailangan matupad ang kasulatan ng una sinalita ng Espiritu Santo sa pamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa pagkulig kay Jesus. Ito yung ating makikita. Ang naselyuhan ng banal na Espiritu na pinangako ng Panginoon, 120 sa upper room. Nandun ang mga alagad, nandun ang kapatid ng Panginoong Jesus, naandun yung ina ng ating Paisong Kristo, yung kanyang pamilya na nung una kasama niya pero natiso, dumiwalay at hindi na sumunod sa kanya, pero nung siya mapako sa krus at mabuhay na maguli, napakita ito sa kanila at ngayon, eto ngayon, sumasampalataya na sa Paisong Kristo sa katubusang ginawa sa kanya. Kaya lang, ang tinataka ng banal na Espiritu o ang tumanggap ng banal na Espiritu na selyuhan, 120. Ngayon, itong mga biyaya ng ating Panginoon, patuloy pa rin biyaya ito. Kaya ibig sabihin, nung mapakita ang Panginoon sa may 500 katao, hindi ba sila tinawag ng Panginoon? O ano pang ginagawa ninyo? Punta na kayo doon sa upper room, dali. At ibubuhos ng banal na Espiritu, walang ganon. Kundi kung sino may pananampalataya, sino nananalig, sino nagtitiwala sa Kanya, sino yung sumasampalatayang lubos. Yun ang tumanggap at dinatnan ng banal na Espiritu. Ganon din sa ating pananampalataya. Oo, maaaring tayo sumasampalataya sa Panginoong Kristo, pero hindi natin pinananampalatayanan yung ibang bagay ng ating Panginoon. Imposible po na tayo po itataka ng banal na Espiritu. Lalo na kung nakikita natin sa ating sarili na tayo nagkukulang o nawawala sa hulog o nawawala sa katotohanan. Nang ibig sabihin ay gayon nga. Yung sinasabi natin restoration of the human being ay yung pagbabalik ng righteousness at holiness sa buhay ng tao na inilagay ng Diyos kay Adan. Nang pumasok sila sa kasalanan, nawala yun. At yun ang nire-restore ng ating Panginoon. Malibang maunawaan natin ang mga bagay na ito, mahirap pong makipagkasundo sa ating Panginoon Kristo. At ang ating Panginoon Kristo, hindi rin makikipagkasundo. Sa maraming bagay, mahalaga po yung pagkakaunawa sa kasunduan. Kaya po nung ako po'y nakikinig noon sa mga batas-batas ng ating bansa, nakikinig po ako sa isang attorney na may programa sa radyo noon. At ang dami kong napapakinggan, at isa na sa usapin napapakinggan ko, yung mga realty, no, yung umaayaw na sila, kasi hindi na maging magkamagda yung sitwasyon, hindi naman daw ganun yung kanilang napag-usapan. Pero sa katotohanan, ang laging tinatanong attorney, kayo po ba ay pumirma sa kasunduan o kontrata? Opo, ay pumirma po pala kayo Wala pong magaling na abogado na papanig sa inyo kapag kayo ay pumirma na sa kasunduan. Ibig sabihin, nakipagkasundo kayo.
Ay hindi ko naman po alam na ganun pala yung pinirma. Yun nga mahirap eh. Yung pumeperma tayo nang hindi natin alam. Kasi pag pumerma ka, ibig sabihin pinapatunayan mo yung kasunduan na iyon naiintindihan. Kaya ngayon, dahil doon, yun po yung mga usapin na hindi daw na naging maganda yung subdivision, o hindi na pinagawa daw yung kalsada, bakubak, at marami na daw nag-withdraw, ay para daw ang pangit naman kung sila titira doon, nakakatakot at tataas na ng talahib, hindi naman daw inaayos. Yun po yung mga reklamo noon sa isang attorney na public service niya yun. May programa siya sa radyo na dinudulog yung problema. At yun yung aking nakita na patunayan. Kapag po kayo ay pumirma sa isang kasunduan at kung ano yung pinirmahan yung kasunduan, yun ang masusunod. Hindi po yung ating karapatan, hindi din po yung batas ng ating lipunan. Kaya kayo, meron kayong pinipirma, sabi nga'y kasunduan, at yun yung kontrata nga. Nakikipag-contract ka. No? Kaya ngayon, yung pera mo, hindi mo mababawi. Wala kang magagawa. Okay, nadaanan lang natin. Kung ang ating Panginoon Kristo nakakaalam ng lahat ng mga bagay, bago po niya tayo selyuhan, dapat naiintindihan natin. Dahil di naman siya makikipagkasundo sa atin kung di natin napapag-unawa. Yung kabuuan, dapat buong buo. Kaya dahil dito, napakahalaga o masasabing napakabiyaya na ng ating Panginoon kapag binigyan niya tayo ng pangunawa. Yung naging bukas yung ating pangunawa. Yung ba naiintindihan na natin? Kumbaga sa buhay ng tao, sa karanasan ko rin noon at karanasan ng marami, ayaw talaga nitong salita ng Diyos. As in ayaw. Pero dumarating ang panahon na kung saan na natututo ang bawat isang lumapit sa Panginoon sa panahon na pangangailangan, problema, suliranin o sa pagtatagumpay. Kapag po tayo ay ando na sa problema at nabibigat na suliranin, kailangan natin magtagumpay, kailangan natin yung gagabay. At dahil doon, nakikita natin na may pag-asa sa mga pangako ng salita ng Diyos at yun yung pinanghahawakan natin. Salamat naman sa Panginoon, talagang yung iba, kinakatagpo ng Panginoon. Pero hindi kasama doon yung sabi niyang pakikipagkasundo sa dugo ng tipan. Kalimitan yung problema natin, suliranin natin, karaniwan na yung may mga sakit, may mga karamdaman, kailangan nila ang kagalingan. Pero yung kaayusan ng kanilang buhay at ang kasunduan ng dugo ng tipan, hindi na nila planong alamin pa yun. Ang mahalaga, gumaling sila. Ang mahalaga, ma-resolve yung kanilang mga problema at suliranin at ilalapit nila yan sa ating Panginoon Diyos. At kapag nakamit nila, hanggang doon lang. Pero may mga mapapalad na tao na sinasabi dito sa aklat ng Matthew chapter 5, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Sapagkat sa kanilang karyan ng langit, mapapalad yung mga nakuuaw sa katwiran. Sila'y bubusogin, mapapalad ang mga mapagpayapa. Nang ibig sabihin sa ating buhay, tayo po'y may kinauuhawan o meron tayong nais masumpungan na kapayapaan kapanatagan. At ito'y hinahanap natin sa pamagitan ng kalooban at katwiran ng ating Panginoon Diyos. At kapag gano'n na yung ating kalagayan, yan yung hinahanap ng ating Panginoon, mga taong may kapakumbabaan ng loob na gustong magsaayos ng kanilang sarili, masumpungan ang buhay. At dahil doon makikita nila yung mga bagay na aral at turo ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Kristo, makikita nila yung step by step hanggang sa dumami yung kanilang pagkaunawa o pagkaalam habang sinisiyasat nilang maigi ang kalooban ng Panginoon. Lumalago sila sa pananampalataya. Pero wala pa doon yung pakikipagkasundo sa dugo ng tipan. At kapag naging lubos na yung kanilang mga bagay na dapat maunawaan, maintindihan, na ang Panginoon naman ang nagpapaliwanag nun sa pamagitan ng banal na Espiritu na umaakay sa atin.
Pero hindi ibig sabihin tayo ay nakipagkasundo na sa dugo ng tipan o malaya na tayo sa kapangyarihan ng kamandag ng kasalanan. Inaakay lang tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ipinapaunawa sa atin malinaw yung mga plano at layunin niya at kung ano yung bagay na mangyayari magaganap kung sakaling tayo humahakbang sa ganito, sa ganoon. At kung ito ay magiging malinaw na sa bawat isa sa atin, tayo yung mismo, personal na tayong makikipagkasundo sa ating Panginoon. Dahil kapag hindi po natin ginawa yun, sayang naman. Na naunawaan na natin, naintindihan na natin, tapos hindi natin nahakbangan, sayang naman. Okay. Sa aklat ni Pedro, ito yung ating mapapansin. 2 Peter chapter 1, verse 2, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Yun ang kailangan munang mangyari sa atin. Yung pagkakilala, yung pagkaunawa. Sabi rito sa verse 3, yamang pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan, sa kabanalan, sa pamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng kanyang sariling kalwalatian at kagalingan, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pita. Kaya ibig sabihin, ipapakilala muna sa atin nito. Ito yung mga pangako, ito yung gagawin ng Panginoon, ito yung mangyayari, ito yung sitwasyon. At kung ating mapag-unawa, ang napakahalaga na nito, ayon tayo ay kumagri at makikipagkasundo tayo sa dugo ng tipan. Dahil kapag hindi po tayo nakipagkasundo sa dugo ng tipan, yung bisa ng katubusan, hindi po natin mararanasan. At kapag wala yung bisa ng katubusan, ng dugo ng tipan at pagkatubo sa kasalanan, hindi po tayo makakalabas sa kasalanan. May natatanaw tayong liwanag pero nilalakaran natin madilim pa din. Hati yung ating puso. Kaya napakahalaga yung pagkaunawa. At kung sakaling tayo sumampalataya na sa Kanya, ang sabi rito, mararanasan natin yung kagalingan ng pananampalataya. Ang sabi rito sa verse 5, oo, dahil din dito pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at ang kagalingan ay ang kaalaman. Kung ano yung ating napatunayan, kung ano yung ating natanggap, kung ano yung katotohanan pinangako ng Panginoon at ating napatunayan, yun ang ating ipapamahagi. Yun yung ating ituturo din sa kanila. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kayo ay aking magiging mga saksi. Mahirap pong sumaksi sa mga bagay na hindi natin napapatunayan. Sa totoo lang, kapag ang pagiging saksi natin ay dahil sa aral at turo, ay paano kung merong mas matalino at mas magaling na sumalungat doon sa ating aral at turo na ipinapahayag? Magiging saksi pa kaya tayo? Kung tayo'y napapahiya na sa ating mga iniaaral at tinuturo dahil ito'y tinanggap nating aral at turo lang ng mga tao. Natural, hindi. Pero kung ang aral at turo na ating natanggap ay ang aral at turo ng Panginoon, yung plano niya, yung mga ipinapangako niya, at yung tayo makipagkasundo doon, sakalang natin napatunayan, totoo nga pala. Eto nga pala yun. At yung sinasabi ni Apostol Pedro pa rin sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi rito, kayo ang aking mga saksi. Datapwat kayo isang lahing ngirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang kanyang karangalan na tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilanas na kaliwanagan. Ang ipapahayag po nating karangalan ng Diyos
kung paano tayo nakalabas sa kadiliman at kung paano tayo nakarating sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Nang ibig sabihin, personal nating naranasan kung paano tayo tinawag mula doon sa kadiliman. At personal din natin naranasan kung paano tayo inilabas doon ng Panginoon at kung paano tayo nakarating sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yun daw ang ipahayag natin na yun ang karangalan ng ating Panginoon. Kaya nga ibig sabihin, mahalaga yung pagkaunawa at yun nga yung nabanggit din natin kanina. Pero yun ay nakasulat sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 10 na sabi rito, kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking mga lingkod na aking pinili upang mapatunayan ninyo. Isaiah, okay. Saan ba si Isaiah? Isaiah chapter 43 verse 10, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang maalaman, inyong maalaman at magsasampalataya kayo sa akin. Inyong matanastas na ako nga, walang Diyos na inyong kinanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko, ako sa mga tuwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas, ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayong aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Oo, mula na magkaroon ng araw ay ako nga, walang sino man makapagdiligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, sino ang pipigil? Kaya ang ibig sabihin, ang mga tunay na saksi, pasantabi sa salita, sabi nga, kipikit tayo o dila, hindi magbabago ang ating testament o ang ating testimonya. Yung ating pagpapahayag hindi magbabago. Bakit? Yung kasi ang ating napatunayan, na pinatunayan ng ating Panginoon Kristo. Balik tayo sa aklat ng mga gawa, chapter 1, verse 8. Datapwat tatanggapin yung kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ibig sabihin, ang testimonya, ang mga patotoo, pagpapatunay ng mga tunay na saksi ng ating Panginoon, walang pagbabago. Kung ano yung kanilang dinaanan, kung paano silang inakay ng Panginoon, kung paano silang tinuruan ng Panginoon, kung paano nila tinanggap ang pagkaunawa, yun din lang ang sasabihin nila. Hindi nila sasabihin na bago naman ako naging mangangaral. 5 taon akong nag-aral bago ako naging mangangaral. Bago naman ako naging mangangaral, 10 taon ako na nag-aral muna bago ako naging mangangaral. Bago ako naging mangangaral, 2 taon muna ako nag-aral at nagsaliksik ng kasulatan ng Biblia bago ako naging mangangaral. Hindi po ganon. Kundi ikaw ay magiging mangangaral kapag kayong pinaunawa sa iyo ng ating Panginoon, nakita mong mabuti, maganda, tama, akma, at dumating na sa iyong puso ng panahon na ikaw ay makikipagkasundo ngayon dito sa dugo ng tipan, makikipagkaisa ka na sa ating Panginoon. At kung handa ka na, hindi ka tatanggihan ng ating Panginoon Diyos kasi alam mo yung ginagawa mo, naiintindihan mo yung papasukin mo, at naintindihan mo rin kung ano yung mangyayaring magaganap sa iyo. At kung gawin ito ng ating Panginoon at yung mga bagay na sinasampalatayanan mo, nakita mong totoo. Kasi pinagtibay ng Panginoon ang dugo ng tipan. Napatunayan mo yung kagalangan, katuwaan na hindi kaya maisaysay ng pananalita na sinabi rin ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1, verse 8 din. Hindi nyo siya nakita, hindi siya nakita, gayon may inyong inibig. Sinampalatayanan nyo kahit di nyo nakita dahil dito nagagala kayo ng di kawasang kagala, di maisaysay ng pananalita, unspeakable joy at puspos ng kalwalatian. At kung yun yung naranasan mo, totoo nga pala, pero hindi mo yun mararanasan kapag hindi ka nakipagkasundo sa dugo ng tipan. Mangyayari yun, nakatingala lang tayo. Meron ba yun? Ba't di ko naririnig? Ba't di ko pa nararanasan yun? Meron pala nun. Kaya dahil doon, maraming bagay ang hindi pa natin napapatunayan dahil hindi pa po tayo nakikipagkasundo sa dugo ng tipan, at kung tayo man ay nais na natin maipagkasundo at nakikita na ng Panginoon,
na hindi pa siya tapos sa atin na ipaliwanag, ipahayag ang kanyang kalooban. Ipaunawa yung mga bagay na kanyang plano, layunin sa atin. Tuturuan pa rin muna niya tayo. Tuturuan tayo, ikukumbik tayo, sabihin ko, aakayin yung ating budi, yung ating konsensya, sa kabanalan, sa katwiran. Pero yung kasunduan ng dugo ng tipan, hindi pa napagtitibay. No, kaya nga yun, pagka napagtibay yung biglang tataas ang standard. Balik ulit tayo, hindi pagtingin sa isang babae, taglay ang mahalay na kaisipan o taglay ang masamang nasa, nagkakasala ng pangangalo niya. Yun ay doon sa mga taong tinatakanan ng Espiritu ng Diyos o sa mga taong templong banal na ng banal na Espiritu. Hindi na pwedeng ganun. Pero habang ikaw ay hindi pa nakikipagkasundo sa dugo ng tipan, ang katwiran, ordinaryo yan. Wala naman nakakaalam. Ikaw lang at ang Diyos. Yung mga naglalaro sa isipan, yung mga naglalaro sa puso. Kaya dahil dito, andun pa rin yung sinasabi nga, yung sukat ng katwiran, sukat ng kabanalan, wala pa rin. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, kaya natin tinapaksa ang mga bagay na ito, kailangan po natin yung selyo ng banal na Espiritu. Dahil yan yung kabuuan ng buhay ng tao. Kagaya nga yung ating nababanggit sa aklat ng Lucas, kung paano tayong hihingi sa ating Panginoon Diyos. Luke chapter 11 verse 9 hanggang sumusunod na talata, sinasabi ko sa inyo, magsingi kayo, kayo bibigyan, magsihanap kayo, makasusumpong kayo, magsitukto kayo, kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat umihingi, tumatanggap, ang mahanap ay nakasusumpong, at ang mga tumutuko ay binubuksan. Aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng tinapay, bibigyan niya siya kaya ng isang bato? Unang isda kaya ay hindi isda ibibigay kundi isang ahas? Kung kayo nga humingi ng itlog, ay kanyang bibigyan kaya siya ng anak ng? Kung kayo nga bangaman masasama, marunong mga bigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga nagsisihingi sa Kanya? Hindi po natin hihingi ng banal na Espiritu, kundi po natin naiintindihan. Ang lahat ng hinihingi ng tao, yun lang kanyang naiintindihan. Kapag humingi siya ng hindi niya naiintindihan, hindi naman ibibigay sa kanya ng Panginoon. Kaya yung mga alagad ng Panginoon, Guro, sino kayang dakila sa amin? Sana naman sa pagkahari mo. Sabi ng nanay ng mga alagad, yung isa sa kanan mo, yung isa sa kaliwa mo. Ayun, may hinihingi sila, pero hindi maibigay ng Panginoon. Maganda yun. Pero hindi nila naiintindihan ang kanilang hinihingi. Kaya ito, ang Biblia o ang mabuting balita, ang bagong tipan o ang Ebanghelyo, dapat po muna na maunawaan. At sa pamagitan nga ng pagpapakumbabang loob, dun yun magsisimula. Paggalang, pagrespeto sa kanyang salita, and then maging mapanalanginin tayo. Hindi ibig sabihin, pag ginagawa na natin mga bagay na yun, ay naipagkasundo na tayo at napagtibay na sa atin ang dugo ng tipan. Kaya masakit din pakinggan yung mga salitang mula po nung ako'y maligtas, mula nang tayo'y maligtas, nananampalataya sila na sila'y naligtas na kahit wala pa sa hulog. Kahit di pa nararanasan yung napapatunayan yung mga plano layo ng Panginoon, pero nakatatak na sa kanilang puso, sa kanilang isipan, nang tayo'y naligtas, nakatatak na, naligtas sila, at yun ay turo ng reliyon. At pagkatapos, pag narinig naman nila yung salita ng katotohanan, di naman nila matanggap. Kaya ibig sabihin, yung sinasabi natin, na yung ating isipan dapat po meron ng righteousness kung tayo'y banal na templo. At kung tayo'y banal na templo, dapat po yung ating puso, yung ating budi banal. Pero kung nasa ating loob, yung sama ng loob, paghihiganti, pagkapuot, sabi ng Panginoon, Espiritu na mamamatay tao, ay wala naman tayong ginagawa. Pero sa loob natin, talagang kumukulong yung dugo sa ating kapwa. Ibig sabihin, kapag gano'n ang kalagayan ng tao, hindi pa yan nakikipagkasundo sa dugo ng tipan ng Panginoon. At kapag ang kanyang isipan ay mahalay, di lang sa kahalayan, mahalay din yung mga motibo. Ang alam lang, mas mabigat, ay yung mas matimbang, yung kapakinabangan ba? Pansariling kapakinabangan. Mahalay din yung ganon.
Pero yung kaisipan ng tao, kung mahalik, kung tumitingin daw sa isang babae, taglay yung masamang hangad, nagkakasala ng pangangalan niya. At ordinaryo yan sa mga taong makasalanan. Pero kung sinasabi mong ikaw ay naligtas, mag-isip ka din. Kasi yun lamang ang tinatatak ng mga reliyon, samahan. Kung ikaw ay tapat sa kanilang reliyon, tapat ka sa mga organization, sa mga fellowship, o sa organization kinalalagyan mo, sumusunod ka sa kanilang mga palatuntunan, itinatatak na sa iyo na ikaw ay naligtas ng tinanggap mo si Kristo. Pero hindi mo pa nauunawaan ang buong kalooban ng Paiso Kristo at alam mo sa iyong sarili, hindi ka nakikipagkasundo sa dugo ng tipan upang ikaw ay matubos sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang alam mo lang, tinanggap mo ang Panginoon, kinilala mo ang Panginoon na siya ang iyong manunubos at ang iyong tagapagligtas, pero hindi kasali doon na ikaw ay lalabas na sa kapangyarihan ng kasalanan at lalakad na sa katwiran at kabanalan ng Diyos at hindi mo rin ninanais kung paano lumakad na nakalulugod sa ating Panginoon sa kabanalan at sa katwiran. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ito yung ating makikita. Get the seal of the Holy Spirit. Nang ibig sabihin, kung unawa na natin ang mga bagay ng bagong tipan, ang mabuting balita, ipinaunawa sa atin ng banal na Espiritu at ng banal na kasulatan, at tayo'y nagpasya na makipagkasundo sa kanyang dugo ng tipan. Hindi po mahirap na bumalik sa atin yung righteousness at holiness, pangako niya yun. At hindi mahirap na maranasan natin yung kagalakan at katuwaan ng ating buhay. Din po tayo sa oras na tayo po ay sabi nga inabot uli ng panahon, oras, pero warinawa. Itong ating pag-aaral ng salita ng Diyos, magpapatuloy naman ito sa mga susunod na araw at arinawa dito sa pagkakataong ito. Get the seal of the Holy Spirit. Hindi po ito agad-agad na ibibigay sa atin ng Panginoon. Masisira ang kanyang pangalan at wala siyang anak nasisira ng kanyang pangalan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, pinakamalaga, pakumbaba po tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay gumalang, rumispeto sa kanyang salita, manalig, magtiwala. And then sa pamagitan, siya yung magbibigay sa atin ng pagkaunawa. Ng kanyang mga salita ay ating mauunawaan. At kapag lubos na nating naunawaan, doon tayo papasok sa tipan. Magpapatubos na tayo or else makikipagkasundo na tayo sa dugo ng tipan. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan ng pakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin.